So ayan mga boss, mga dam, mga sir, mga lods, mga lodi. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. At welcome again sa ating vlog. Ayan, so for this episode po natin, andito po rin po tayo sa bayan po ng Gimba, Nueva Ecija. So meron po may papakitang property po dito na along National Highway. So ito po yung Gimba Victoria Road o Nueva Ecija Tarlac Road. Ayan. So ayan po, ito po yung property na ibinebenta. Ayan, 2 hectare. Boss, 2 hectare. 2 hektarya po ito na agricultural lot. Meron po siyang rice field at meron po siyang mango farm. Yan po yung mga mango farm po niya. So sabi po sa amin ni Boss Jason at sa source po namin, nasa 50 daw po na puno ng mangga na fruit bearing na po siya. Tingnan nyo po kung gaano kalaki yung mga mangga po niya. At maganda po dito, maluwang po yung frontage. Simula po rin sa mga saging po na ito at hanggang dun po. Ayan, sa lagpas po ng mga kasama ko. Siguro na sa mga kulang-kulang 50 meters po yung kanyang entrada. So maganda po siya for business. Ayan, maganda po siya for commercial. At sa likod po niya, meron po yung farming. So maganda po yung income ng property nito kung sakasakali. May pang business ka na, pang commercial ka na, may farm ka pa sa likod na pwede mo rin pagkakitaan. Kagaya po ng manggahan po niya. Yung mango farm po niya kasi, ayan, malaki po, ano yan, malaki po yung kitaan po dyan pag na maganda yung ani. Ayan, ganun din po sa kanyang palayan. Pero itong palayan po niya, kung gusto nyo pong magtayo ng business, pwede naman nating anuhin po ito. Tsaka maganda, medyo naka-level po siya sa highway. Ayan, naka-level po siya sa highway. Siguro konting tabon lang yung gagawin natin kung sakasakali. At ito nga po, mga ilang minuto lang po ang layo po niya sa town proper po ng Gimba. Ganoon din po sa Victoria. Yan, mga ilang kilometro po. O mga ilang kilometro rin po. Ganoon din po sa town proper ng Gimba, mga ilang kilometro lang siguro, mga nasa 3 to 4 kilometers po siguro. Tapos dito siguro mga 10 kilometers po. Yan, sa T-Plex po, Victoria T-Plex exit, mga ilang minuto lang po ang driving papunta po rito sa property nito. Sa Maynila, 2.5 hours sabihin po natin. Ayan, so andito na yung power line, internet connection, source of water siguro nawasa po dito. Ayan, at tignan niyo po yung mga bahay po dito, malalaki yung mga bahay nila. At ayan po, busy po itong road na to, marami pong dumadaan. And dito rin po dumadaan yung mga bus, mga Cisco bus, ano po yung mga dumadaan dito na papunta po Maynila. So meron pong terminal po dyan ng bus sa may Gimba. Tapos ayun po, malapit lang po ang exit po ng Victoria. So madali po siyang puntahan, hindi po siya mahirap puntahan. At lahat po ay pwede pong yung access road po niya dahil along the highway naman po siya. So maganda po ito para ano po niya, sa mga gusto niyo pong gawin. So hindi ko na po mapuntahan yung kanyang ano po, yung manggahan po niya. At sa drone video na lang po kasi iikot pa po dun eh. Iikot pa daw po. So andun po yung manggahan po niya. Panoorin nyo yung kanyang drone video po para makita nyo po yung manggahan po niya. Nasa 50 daw po eh. Nasa 50 daw po na mga puno ng mangga. Yan, tatawid po ako sa kalsada. Yan. So hindi ko kasi mano eh, para at least para medyo makita niyo po ng yan. So kitang-kita niyo na po. Simula po sa mga sagingan hanggang doon po sa mga kasama ko. Yan po yung entrada po niya. Sa mga 50 meters po more or less yung kanyang entrada. At one title daw po ito, titled property po siya. TCT Torres ito po. Buhay pa boss, buhay pa. Hindi natin alam. So tinanong po namin sa source po namin, hindi po nila masabi kung buhay pa po yung nakapangalan sa title. Kung sakaling extrajudicial naman, ay may solusyon naman po yung mga yan. Sabihin ko nga po sa inyo, kung may issue ang isang property o ang dokumento na isang property po, may solusyon naman po yan. Sabi ko nga po, wala namang problema po na hindi po kayang solusyonan. Yan naman po yung aming motto. Ayan. So presyo po niya is 15M. Ayan po, 15M ang presyo po nito. Seller price na po kami. At kung gusto niyo makipagtawaran po, kung gusto niyo po i-negotiate yung price, yun nga po ang sabi po namin, kausapin na lang po natin yung seller po. Again po, di po namin alam kung magkano yung last price. Yun nga po ang sabi namin, mas maganda po makausap nyo yung seller. So before nyo kausapin yung seller,
mas mainam po muna na i-check nyo po muna ng personal itong property. Kung sakaling magustuhan nyo po ito at kung gusto nyo kausapin yung may-ari, kausapin po natin in case po na andyan lang po yung may-ari, or kung sakaling wala, i-schedule po natin. Ayan po. Tapos pag-usapan nyo na din po pala yung obligasyon po ng bawat isa, kung sino sasagot ng capital gain tax, kung sino sasagot ng documentary stamp, kung sino sasagot sa ano po, sa mga obligasyon po. Pag-usapan na natin kung sakasakali po. Ayan. Importante po muna, ma-check nyo po muna ito yung property at makapag-decide po kayo kung bibilhin nyo po or hindi. Ayan. So hanggang dito po muna. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta po sa aming vlog, sa aming team, sa Team Realtor, sa JLAT Vlog. Ayan po, maraming salamat po. So hanggang dito po muna at God bless po.